Noong nakaraang linggo ating narinig na ang pag-asa ay isang dahilan kung bakit patuloy tayong lumalaban sa buhay. Pag-asa ang isa sa mga dahilan kung bakit naging matatag ang ating pananampalataya. Ngayon, sinasabi sa atin na magbalik loob at huwag harangin ang daraanan ng Mesiyas. Ang daan ng ating Panginoon ay hinihanda ni Juan Bautista. Siya ay nagbinyag ng tubig at ang tubig na ito ay nagsisimbolo ng kalinisan at pagbabalik loob. Para kay Juan Bautista, water is a symbol of repentance, renewal of oneself, a metanoia experience o pagbabago ng ating sarili. Sabi niya, may isang taong paparating na mas higit kaysa akin at magbibinyag sa pamamagitan ng tubig at apoy at espiritu. And that is Christ, our Emmanuel. Ang pagbibinyag ni Jesus ay isang binyag ng kalinisan at kasalanan. St. Augustine says that John was the voice preparing the way of the Lord. The voice disappears, but the word remains. Brothers and sisters, the readings today invite us to reflect few things. First, our life is pointed towards Christ. Ang buhay natin ay dapat palaging nakatuon sa ating Panginoon. John teaches us that when Jesus walks by, he points his disciples towards Jesus. John clearly identifies himself as not the Messiah. Alam niya na ang tanging misyon niya lamang ay ang pagpapakilala ng the one who is more powerful than him, and that is Christ. Kaya mga kapatid, we can learn from John the Baptist to point our words, action, or even our life towards Christ always. Pangalawa, our life is a journey. Ang buhay natin ay isang paglalakbay. And we are called to help prepare the way of the Lord. Sa buhay natin, marami tayong buhol-buhol o bako-bakong daan na dapat ayusin. Maybe these are our difficult times. But if we rely upon God's grace, we will not be lacking the necessary means. Like John, we shall be precursor of our Lord. He leads us to Christ, who opens the door for salvation. Kaya habang tayo ay naglalakbay sa bundok ng buhay, we need to walk straight. Minsan tayo ay nagmamadali dahil mahilig tayo sa shortcut, di po ba? Paliko-likong daan. Actually, dapat nating maintindihan, our tollway is already paid. Lalo nang ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa dambana ng cross. Kaya ang tanging hiling sa atin is to serve Him with undivided heart. Pangatlo, our life is directed towards humility. When John announces the coming of Jesus, he was convinced that he is not the control of everything. He did not say, he has all the answers or the answers, but rather, he humbled himself for Jesus. Alam natin, iilan kaya sa atin ang nababalisa? Because we are thinking that we are more powerful than others. Minsan, we don't realize it. Pero mas madalas ang ating pagiging pagkabalisa ay naging dahilan ng kawalan ng pananampalataya. Kawalan ng pananampalataya sa grasya ng Diyos. Because we are full of ourselves, hambog o mapagmataas. And we believe that we do not need the intervention of God. Kaya we can learn from John the Baptist today to acknowledge our weaknesses, to acknowledge that we cannot have all the answers.
God worked with John's limitation. With us, sometimes we take it for granted. Kaya palaging sinasabi sa atin, always be humble. God looks the heart, our good intentions, not at the appearance or the external factors. Mga kapatid, hindi madali ang hinihingi sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. It needs a total rejection of sin and anything that hinders us to see the light of Christ. Kaya we have this Advent to make us realize the significance of Christmas. Mas lalo naman nating maintindihan ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya sana bago sumapit ang Pasko, we need to prepare Christ's way upang maging karapat-dapat tayong maging kanyang tagasunod sa pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Sa pagdahahanda ng daraanan ni Kristo, tayo ay dapat makitungo ng maayos sa isa't isa, tulad ng pagtanggap ng ating Panginoon sa atin. Ang Adbyento ay para ding isang paglalakbay na kailangang maging malinis sa kasalanan. Remove all stains of sin o mancha sa ating pagkatao. To the extent na ito ay maging dahilan minsan ng ating pagtalikod sa Kanya. Mga bagay na nagpapasaya sa atin. Kaya ang mas mahalaga, tayo ay handa na salubungin si Kristo ngayong Kapaskuhan.